Konting tiis pa. Yan ang mensahe ng mga opisyal ng gobyerno sa mga nababagalan sa investigasyon sa flood control scandal. Hindi rin daw maitatanggi na sapol ng kontrobersya ang ekonomiya. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. We really have to trust that there is a process and we just have to have faith in the process. Ang akin lang pong sasabihin is that we do not have a perfect system. Ours is an imperfect system. There are so many imperfections. But unfortunately, that is the only system that we have. And we have to make it work. Hindi pwedeng madaliin. Ito ang sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion. Gustuhin man daw mapadali ang pagpapanagot sa masangkot sa flood control projects, mas mahirap anya kung hilaw at hindi mapaninindigan ang mga kaso at masayang lang ang pinaghirapan. Nasa iba't ibang stages din daw ang bawat kaso ng mga personalidad at mga kumpanyang sangkot. Kasi pag nag-imbestiga po ang National Bureau of Investigation, hindi naman po yan sabay-sabay na naisasampa sa amin. At hindi po yan basta pag isinampa ay agad-agad isiset natin for preliminary investigation. Ito po ay dumadaan sa evaluation. Bakit? Kasi gusto nating tiyakin na yung kaso na isasampa sa atin, yung kaso na i-conduct mo yung preliminary investigation, pag sinampa mo sa husgado, matibay, kayang tumagal at kayang lumaban at kayang makakuha ng conviction. Ayaw po natin, madali pong magsampa ng kaso. Ang mahirap po, patunayan yung kaso. May timetable para sa 6 na kaso na hawak ngayon ng DOJ. Ang update dito ay ilalabas daw sa kalagitnaan ng Pebrero. May nadagdag pang 2 plunder cases laban kina Senador Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla na magsisimula ang pagdinig bago magtapos ang buwan. May tax evasion cases pa laban sa mag-asawang Diskaya, maliban sa mga kasong ito. Ang iba pang mga ahensya ay may kanya-kanya ring isinasampang kaso laban sa mga contractors at ilang personalidad na may kinalaman dito. Una nang ipinangako ng gobyerno na mayroong makukulong noong nagdaang Kapaskuhan. Pero hindi ito nangyari at nagbunsod ng spekulasyon na sadya itong dinidelay. Giit ng mga opisyal, patuloy ang maingat at masinop na pagkalap ng mga ebidensya. Dahil dito nagkakaroon tuloy ng setback sa mga proyekto at apektado na ang ekonomiya. Nahihirapang alukin ang mga foreign investor. Ayon naman kay Congressman Toby Tiangco, walang magagawa at kailangan tanggapin ang nangyari. Kailangan nating tanggapin yan eh. Hindi pwedeng madaliin ito just because we are worried na maapektuhan yung ekonomiya. Di ba? Kasi ang before the economy goes back, ang unang-una natin dapat ibalik ay yung tiwala ng tao. So talagang 1 step backwards, 2 step forward para mas masala mabuti yung mga proyekto. Kasi yun naman ang ginagawa ni Sec Vince ngayon eh. Sinasala mabuti. So pag sinala mo yan mabuti, you have to expect na delayed mo na yung bidding, no? Kung dati, January nakakapag-award, ngayon madidelay tayo. But we have to accept it eh. Wala tayong magagawa eh. It's a necessary pill that we have to swallow. Di ba? Kahit gano'ng kahirap yan, kailangan nating gawin yan. Umuusad din naman ang kaso ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon sa pagtutulungan ng DPWH, ICI at Ombudsman. May arrest warrant na nga raw, hinahunting at kanselado na ang passport ni former Congressman Saldico. Nagtestigo na rin si Dizon noong Martes sa Sandigan Bayan tungkol sa isang proyekto sa Oriental Mindoro. Sa kabila ng investigasyon, hindi naman humihinto ang regular na trabaho ng DPWH kahit pa raw napakaliit na ng pondo ng ahensya. Ang sabi ng Pangulo sa kanyang budget message, it's not just about yung dami ng laki ng budget, it's about spending the budget wisely. Ang ibig sabihin ng Pangulo doon, to paraphrase him, basta hindi nanakawin ng pera at talagang gagamitin sa project para sa tao, kahit na mababa pa yung budget, okay lang yon. And yun ang gagawin natin. Nagbigay din ng update si Dizon tungkol sa totoong nangyari kay former DPWH Yusek Cathy Cabral. Batay umano sa mga ebidensyang nakalap, suicide ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral.
Ayon pa kay Prosecutor General Fadolion, mas mainam na mag-imbestiga sila ng tahimik at ilabas na lang ang resulta sa takdang panahon. Prosecutorial strategy umano na hindi i-reveal ang mga detalye prematurely para ma-preserve ang integridad ng investigasyon.